So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, malinaw na. Malinaw pa sa sinag ng araw itong ginawang betrayal of public trust ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Dahil unang-una, walang record sa Philippine Statistics Authority, itong si Mary Grace Piatos na nakapirma doon sa acknowledgement receipt. Yeah, kasi mga minamahal, actually madali lang talaga i-defend yung confidential funds. Kaya mas gusto nila yung confidential funds kasi acknowledgement receipt lang naman talaga yung kailangan dyan. Hindi katulad sa pork barrel na ang dami pang hinihingi, kailangan mo ng tali, talaan, di ba? Para saan, ano yung pinagamitan, kada gagamitin mong pera ay talagang ililista. Dito sa confidential funds, hindi. Acknowledgement receipt lang talaga. Yun na nga lang po ang kanilang gagawin. Hindi pa nila na-i-defend, hindi pa nila nagawa ng maayos. Kung kaya't nakitaan sila mga minamahal ng butas. Ngayon, sino si Mary Grace Piatos? Si Mary Grace Piatos, mga minamahal, ang isa po sa mga pumirma doon sa acknowledgement receipt na naka-receive ng confidential funds. Bukod kay Mary Grace Piatos, nandun din si Cocoy Villamin, di ba? Nandun na si Cocoy Villamin, kaya siya napaghinalaan, it is that because dalawa yung kanyang pinirmahan sa OVP tapos sa DepEd, pero magkaiba yung pirma. Ngayon lang din ako nakakita nun. Nang iisa lang yung pangalan, pero magkaiba yung pirma. Anyway, mga minamahal, tingnan nyo tong balitang to. Yan. Nakitaan po ng PSA, itong si Mary Grace Piatos na negative po sa birth sa PSA-CR database. Negative din po siya sa record ng marriage in the PSA at negative din po yung record niya sa death. So, hindi po nag-i-exist itong si Mary Grace Piatos. Katulad ng ghost students nung panahon nung Marso. I know na naalala niyo yun dahil binalita ko sa inyo yun, mga minamahal. Pangalawang strike na to ni Sara. Tingnan niyo yung balitang yan. Diba? March 23, 2024. Naging viral din po yan. 360 million na lugi sa gobyerno sa 19K ghost students. Biruin mo, hindi nagbe-benefits yung mga estudyante dyan. Ang ginawa nila, mga minamahal, nililista lang yung name. Diba? After ilista yung name, binabayaran yun ng gobyerno, pero yung mga batang yun, hindi naman nakakapag-benefits. Oo, sa programa ng government. Kasi alam naman natin yung issue noon, diba? Na sobrado na po, overloaded na yung mga public school. So ngayon, ang ginawa ng ating gobyerno, okay, sige, lumipat kayo dito sa private school. Yung mga magpaparegister dyan, ilista yung name, diba? Pag ikaw ay nakapasok, pag ikaw ay qualified, okay, gobyerno na yung magbabayad ng tuition fee mo, wala ka nang babayaran. So, gobyerno. My God, mga binamahal, ano yung ginawa ng Department of Education Secretary na noon ay si Sara Duterte? Wala. Binaboy ang sektoran ng DepEd. Kaya nga, galit na galit tayo dun. Diba, ang lakas nilang mag-amok ng they hate corruption, pero ano yung ginawa ni VP? Nung siya ay Department of Education Secretary, kaya mabuti na nakinol out natin yan, na umalis siya dyan. Kasi, binababoy niya yung DepEd. Mga minamahal, sobrang baba ng pisa natin, lagi silang fina-flags ng COA, ang daming anomalya sa loob ng Department of Education. Kasama na nga po dito yung pandarambong nila, di umano, sa tinatawag na ghost students. Ngayon, mga minamahal, na ulit muli. Kung merong ghost students sa loob ng Department of Education na pinamumunuan ni Sara Duterte noon, meron ding tinatawag na ghost employees. Ito yun. Kita niyo yung balitang yan? Ghost employees. Kasi hindi naman po ma-identified kung sino itong si Mary Grace
Piatos. At hindi din po pwedeng sabihin nila na codename lang yan yung Mary Grace Piatos. Dahil kung codename lang yan, dapat matagal nyo nang sinabi yan. Hindi yung kung saan pa kayo ay nalalaglag na sa sarili ninyong mga katarantaduhan, dyan kayo gagawa ng eksena na hindi codename lang yan. At pansin nyo ba, mga minamahal, lahat ng staff ni Vice President Sara Duterte, laging sinasagot nila, wala silang alam. Hindi nila alam, wala silang alam. So, meaning, mga minamahal, walang umaako ng responsibilidad sa kanyang mga staff, so hindi talaga nag-i-exist itong si Mary Grace Piatos. Inimbento lang nila itong si Mary Grace Piatos para pagtakpan. Diba? Para pagtakpan ang ginagawa nilang pandarambong sa kaban ng bayan. Para depensahan yung confidential funds ng Office of the Vice President. Patungkol nga po dito sa alleged misuse of confidential funds. Concrete evidence na to, mga minamahal. Betrayal of public trust na tong ginagawa nila. Diba? Konkretong ebidensya na to na sila ay talagang nanluloko sa mamamayang Pilipino. Kaya dapat ahead of time mag-wrap up yung yung committee report para nang sa ganun magkaroon ng another hearing patungkol dito. Ay, sa pagkakaalam ko, break daw sila yung 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 break daw yung nasa season na, ganun-ganyan. I don't know. Pero sana mag-wrap up to. Diba? At mas imbestigahan pa ng imbestigahan. Kasi bukod sa pasok to, sa grounds for impeachment, betrayal of public trust din to. Diba? Plunder, mga minamahal. Kasi over 50 million lang naman yung yung plunder. So, lagpas 50 million, plunder na yun. Pag 50 million above, hindi pa naman yun plunder. Diba? So, panoodin natin tong balitang to. Wait lang. The Philippine Statistics Authority says the name Mary Grace Piatos, a name used to sign acknowledgement receipts of the Office of the Vice President's confidential funds, has no record in their civil registry system database. On Tuesday, December 3, the House Committee on Good Government and Public Accountability releases the PSA certification. Based on the certification issued on November 25, 2024, PSA attested that a certain Mary Grace Piatos has a negative record of birth, marriage, and death in their PSA Civil Registry System database. The PSA also says it could conduct a deeper search on the name and ascertain whether a civil registry document is available in the database if more information, such as the name of her parents, among others, can be provided. The name Mary Grace Piatos surfaced during the investigation of the House Committee on Good Government and Public Accountability on the alleged misuse of public money, specifically the confidential funds, with the Office of the Vice President and the Department of Education under the leadership of Vice President Sara Duterte. Mary Grace Piatos was supposedly the person who signed acknowledgement receipts of money from the Office of the Vice President's confidential fund. The acknowledgement receipts were part of the liquidation report submitted to the House panel as it tackled the 158 receipts that covered the confidential funds of the Office of the Vice President, amounting to 23.8 million pesos. It was Antipolo's 2nd District Representative Romeo Acop who pointed out to the Commission on Audit that several acknowledgement receipts were signed by a certain Mary Grace Piatos. During the panel's November 5 hearing, Acop expressed doubts about whether she is a legitimate identity, as the signatory's first name is similar to a popular coffee shop and restaurant, while her last name is the same with a famous potato chip brand. Okay. So, mapapansin nyo din, sa mga nakaraang hearing, sinabi ni Zulaika Lopez na nagsulat siya doon sa COA na wag daw pong ibigay yung mga record ng Office of the Vice President doon sa Congress. Gawa nga po ng mga minamahal na baka mayroon daw pong mailabag sa batas. Hindi nila alam, yung Kongreso, hindi lang po yan in aid of legislation. Meron din po yung tinatawag na oversight function. So, mas kaso kung hindi ibinigay ng COA yung hinihinging request ng Kongreso. Masyado kasi silang, I don't know, kung natatakot or may tinatago. Kasi kung wala naman talaga silang tinatago at kung hindi sila natatakot, bakit kinakabahan sila sa mga report na ibinigay ng COA sa Kongreso? Kaya nga, na-reveal sino si Mary Grace Piatos, sino si Cocoy Villamin, di ba?
Yung mga bagong character unlock na yan. So, ngayon nga po mga minamahal, malinaw na sinabi ng Philippine Statistics Authority na walang record itong si Mary Grace Piatos, walang marriage, walang death, or wala talaga lahat. So meaning, malinaw ito na panggagancho sa mamamayang Pilipino. Overconfidence tayo dito mga minamahal na this was a concrete evidence para sabihan natin na ay, mayroon pong tinatawag na betrayal of public trust. Alright, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.